Matapos magsampa ng kaso ng actor-politician na si Alfred Vargas sa mag-asawang Rob C., agad naman naging usap-usapan ang post ng asawa ni C noong February 25 na kung saan umano'y minangharas sa kanilang mag-ina. Base sa post ay pinagdududuro at ipinahiya sila sa harap ng maraming tao. Dahil sa insidente ay trauma umano ang inabot ng kanilang 8-year-old na anak. Gayunpaman, mas pinili pa din umano nilang manahimik at ipagpasa Diyos na lang ang nangyari. Kabuang post ni Vel Bacosa, last February 14, 2026, sa mismong araw ng swimming competition ng anak ko sa Rizal Memorial Stadium, naharas kaming mag-ina ng isang individual. Kahit babae ako at 8 years old lang ang anak ko, pinagduduro niya at ipinapahiya sa harap ng maraming tao. Nanginginig at umiiyak ang anak ko sa takot. Kahit gaano kasakit at traumatic, kinausap at pinakalma ako ni Rob pagkadating niya. Kaya nanatili kaming tikom at pinagpasa Diyos na lang namin ang nangyari. Respeto at kapatawaran ang nangibabaw. Pero hiling lang ng pamilya namin na sana naman wag na itong maulit sa loob ng eskwelahan ng anak ko. Dahil may nakarating sa aking balita ng pagbabanta sa anak ko. Please lang, 8 years old lang yung anak namin. Huwag naman sana. Sunod-sunod din ang naging shared post ni Vel sa kanyang social media na kung saan ay tumutukoy sa bullying. Dahil sa post na ito ni Vel ay tila iniugnay ng netizen ang kinakaharap nilang kaso na kung saan sinampa sa kanila ng mag-asawang Vargas. Ayon sa ilan ay tila nabaliktad umano sila dahil sa kanilang pananahimik. Narito naman ang ilang komento ng netizen kaugnay sa post na ito ni Vel Bacosa. I'm really trying to stay calm while reading this, but this is not something that should ever be brushed off. If someone made a statement that sounded like a threat, that needs to be taken seriously and reported immediately to the principal or the guidance office. It should be formally documented, the person's name, the exact time, what was said, and any witnesses. These things matter. Even if it had come from another child, that is still serious and should never be minimized. How much more if it came from an adult? That is completely unacceptable. A threat in any form affects a child's sense of safety. And no 8-year-old should have to carry that fear, especially on a day that was supposed to be special and exciting for him. If the school does not respond appropriately, this should be escalated. This is about protecting him and making sure accountability happens. Silence only allows behavior like that to continue. I wish we were there to support you both in person. Please know we are behind you completely. Sending so much love to you and the biggest, tightest hugs to our buoy. Mas kapanipaniwala naman yung side nung kabila. As a mother, I don't want my child to be bullied. Na-trigger lang siguro yung lalaki kaya ganon ang ginawa kasi sabi nga parang okay lang sa'yo na ganon ginagawa ng anak mo. At sinabi mo pa na sumasayaw lang anak mo, hindi kinadyot. Kwento mo buong detalye, hindi yung nandun ka na sa climax. Nakakasad ate, pinakisamahan nyo pa naman ng maayos mga yan. Nagbabanding pa kayo ng madalas, diba? Magkaibigan pa man din sila Buwi at nung anak niya. Bakit kaya? A grown-up man versus a 8-year-old. What would he gain from this? This seems like a one-sided story and I'm sure there's a reason behind the humiliation. Posting it online is also humiliating. It may have been a misunderstanding between children, but an adult in a position of authority publicly humiliated an 8-year-old at a kid's event, causing real fear, both child and parent. Public officials should always act respectfully, never intimidate children, and lead by example to protect their safety and dignity.
Based on the statement of the other side, the bullying has been happening for a while now and many times, but you just shrug it off. Maybe that incident that you are saying now is because the parent is already pissed off. Since you are ignoring it, they filed a case and definitely they will have justifications. You have to have yours too to back you up. Bullying is not good. Kahit biro sa tingin ng ibang magulang, it is a disrespect. I hope sa huli ang isipin nyo mga anak nyo. They are the one affected, not you. Grabe naman yung complainant, kaso agad hindi man lang inisip na bata ang involved. Dapat sa guidance pa lang naayos na yan ng school based sa ruling ng school policy. Pwede naman ma-emphasize ng guidance counselor or school principal sa mga bata yung nagawang pagkakamali kung sino man ang nagkasala at ma-cultivate sa mind ng bata na bawat pagkakasala may consequences para matuto yung bata sa nagawang pagkakamali. Pero para idaan pa sa korte, matinding impact niyan sa mental health ng mga 8 years old na bata. Kung responsable silang magulang, dapat palagi nilang isipin kung ano yung pinakamakakabuti para sa anak nila. Regardless kung ano ba ang pwedeng maging ng parents, either money or publicity, dapat priority palagi ng parents yung welfare ng anak nila. Magkakaso ba si Vargas kung wala siyang basehan? Siya rin ba ang mapapahiya sa publiko kapag natalo ang kaso niya laban sa kanya? Baka dahil sa natural na pagmamahal sa anak, may mga aspeto sa sitwasyon na hindi agad napapansin o nabibigyan ng ibang interpretasyon ng magulang. Baka issue lang ito ng insensitive kaya lumala at humantong sa kasuhan. Let's see kung ano ang kalalabasan ng kaso. Doon na lang kami magbe-base, hindi sa mga Facebook post na lawat-dalawang kampo.